Tuod. Bakit ba kailangan ko magbihis ng maganda? Hindi pala namin nasabi na nakakatakot ang mama ni Azzy. Ikaw pa lang ang babaeng pakikilala niya. Iisipin ni Auntie pakakasalan ka ni Ase. Pakakasalan? Alang-alang kay Ase, magpangkap ka mayaman. Siya ang mama ni Dao Mingse. Nakakatakot. Ase, kaibigan mo ba siya? Opo. Kung ganon sa espesyal na araw na ito, hilingin natin sa kanya. Tumugtog siya ng musika. Para malaman nyo, isa lang ang alam kong piyesa. Eh ano naman? Isang malaking kalokohan ito! Ang halaga ng kaluluwa ng isang tao, masusukat ba kung marunong siyang magpiano? Sa pamilyang kinalakihan niya? O sa tatak ng kasuotan niya? Mahal ko po si Sanchay. Ayoko na ibang babae. Birthday gift ko sana sa'yo yan. Ang saya ko. Salamat sa mga cookies. Ngayon ko na nakita ang mukha niya na parang bata. 6:30 pa lang. Ano ba ginagawa mo? Lay, ano to? Birthday gift sa akin ni Sanchay. Cute ba? Ano ba? Akin na, hindi mo pwedeng kainin yan! Iluwa mo yan, Lay! Alam ba ninyo? Gumawa pa siya ng isa na mukhang galit. Kamukhang kamukha ako. At para kay daming silamang ito. Pwede sa'yo lang. Tuwang-tuwa ka dyan. Palagyan mo kaya ng patent. Magaling. Si Men, ang talino mo talaga. Sobra naman ang katuwaan mo. Ganyan talaga sa buong araw. Ganyan din sa kanina sa bahay. Hinahanap ka niya kaagad kanina para ipagyabang yan. Iniisip kasi niya, karibal ka niya. Mitsuo, ang daldal mo. Kinakausap ba kita? Nakalimutan na niya ang mahabang kuko ng nanay niya na nakaambang paghiwalayin sila. Teka, masayang-masaya ka. Siguro sweet kayo kagabi ni Sanchay. Ano? Naka-home run ka na ba? Anong naka-home run? Gutom na gutom kami kagabi. Huwag mo na ibahin ang usapan. Ano? Nakascore ka na ba sa kanya? Nakakainis sa kayong dalawa. Alam ko na hindi siya nakascore. Wala ka naman pala. Pagkatapos mo siya ipagtanggol kagabi sa party, magdamag kayong magkasamang dalawa, binigyan ka niya ng cookies na siya mismo ang gumawa. Sa lagay ba namang yun, wala pa rin nangyari? Anong klaseng lalaki ka? Ang tanda-tanda mo na, virgin ka pa. Hindi mo pa sinamantala ang pagkakataon. Wala ka palang silbi eh. Ano mo kung nangyayarap ng F4? Ayoko lang ipilit ang sarili ko sa iba. Di tulad nyo. Huwag niyo ako ipare sa inyo. Dahan-dahan ka sa pananalita. Kami ng mga girlfriends namin, kami yung tinatawag na consenting adults. Mag-isip-isip ka. Sa personality ni Sanchay, magiging interesado lang siya dyan pag 50 years old na siya. Nakita mo yung tsura ng mama mo kagabi? Kala mo nakakita ng lason. Ako ang magpapasya sa buhay ko. Si Mama, o kahit sino pa, walang makikialam. Kaya nga hindi pwedeng laging ganito na lang kayo ni Sanchay. Kailangan mo nang magkaroon ng initiative. Wala kang kaalam-alam. Paano ka lalaban sa mama mo? Lay, anong masasabi mo? Sana lang maprotektahan mo si Sanchay. $10 million? Binibigyan ka kamo ng mama ni Dao Mingse ng 10 million? Para mayo sa kanya? Ang hirap isipin. Ang yaman talaga nila. Kakaiba sila. Teka, tinanggap mo rin ba? Bakit ko gagawin yun? Hindi ako ganun. Hindi mo tinanggap yung $10 million? Ibig sabihin, makikipagkita ka pa rin kay Dao Mingse. Hindi ba nagalit? Nagalit rin sa tingin ko. Hindi ko man tinanggap ang pera, hindi na rin ako makikipagkita sa anak niya. Isa pa, kung siya rin lang ang magiging biyanan ko, hindi na ako magkakaroon ng katahimikan. Biyenan? Hindi ko naman sinabing pakakasalan mo si Dao Mingse. Oo nga naman, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Alam mo, magkaiba kaming dalawa. Hindi ako nababagay sa mundo niya. Ano bang sinasabi mo kasi? Hindi ko na rin maintindihan.
Welcome, sir. Good evening. Miss Sanchay, pinapunta ako dito ni Madam. Maaari bang pakibasa ito? Maaari bang sumama ka sa akin? Sir Domingson, excuse me. Sumama kayo sa amin. At bakit? Di ba mga tauho kayo ni Mama? Pasensya na po kayo, sir. Napagutusan lang kami. Kung pababalikin niyo ko, ayoko munang umuwi. Sige na po, sumama na kayo. At teka, sandali! Tumuloy ka. Sanjay! Dumating na ba ang mga bisita? Dumating na po, Madam. Nariyan na sila. Ano bang ginagawa niyo? Bakit pati si Sanjay? Ano ba? Bakit ba? Ano ba tong suot-suot ko? Tigilan mo nga ako. Sasapatusin kita. Sino ba kayo? Siya si Miss Hyantz. Ase? Siya ang iyong fiancé. Paumanhin sa inyo. We're late. Ang tagal nating di nagkita. CEO and Mrs. Ho? Kumusta? Natutuwa kami makita ka. Siya ba si Tao Ming, sir? Napakagwapo naman niyang bata. Kumusta? Kami ang mga magulang ni Xiao Tzu. Ano bang pinagsasabi niyo? Ayoko pa magpakasal. Xiaozu, tumahimik ka. Pasensya ka na. Spoiled kasi yan. Kaya ikaw na ang bahala sa kanya. Tumigil nga kayo! Ano bang kalokohan to? Basta-basta na lang kayo nagdesisyon. Huwag kayo magdesisyon para sa akin. Parehong-pareho kayo ng ugali. Ang magiging petsa ng kasal ninyong dalawa ay itatakda pagkatapos ng graduation ninyo. Kaya sa nalalabing 2 taon, pilitin ninyong magkaibigan. Sa palagay ko, medyo mahabang panahon ng 2 taon para sa kanila. Kung sakasakali at gusto nilang magpakasal, hindi kami tututol. Nasa kanilang dalawa na yon. Ano bang pinagsasabi niyo? Hindi ako makakapayag dito. At siya naman si... Ako si... Siya si Miss Sanchay. Nagagalak ako at nakapunta ka rito, Sanchay. Siguro naman sa iyong nakikita, magiging malinaw na sa iyo ang lahat. Naiintindihan ko. Mabuti naman. Matalino ka rin naman palang babae, Sanchay. Isang araw darating din sa buhay mo ang lalaking nababagay para sa'yo. CEO and Madam Ho, maupo muna tayo. Hali kayo. Kumusta naman ang takbo ng negosyo? Mabuti naman. Salamat sa iyong paanyaya. Wala yun. Maupo kayo. Salamat. Kailangan ko nang umalis. Hinihintay na ako ni Xiaoyu sa bakery. Tama. Ngayon nga pala ang araw ng sweldo namin. Kukunin ko ang pera at ibibigay ko kay Mama. Pero, ang mga paa ko parang nakadikit sa sahig. Hindi ko maikilos kahit isang hakbang. Espesyal ang Sir araw Domingson. para sa'yo. Marami tayong Habulin niyo siya! Lumayo kayo! Halika na!